Sira na ang lahat ng aking meridians. Hindi ko na kayang labanan ang tadhana. Zap. Pumunta ka agad sa pamilya Ford sa Valia. Ipatawag agad si MS, Nina. Siya lang ang tanging may kakayahang magligtas sa akin. Bilisan mo. Lolo, Lolo. Lolo. Ang pamilya Ford sa Valia. Hihingi ako ng tulong kay Emma Bale para iligtas si Lolo. Gary, Ano po? imbestigahan mo ang background ni Emma Bale. Opo, Mr. Ford. Mr. Ford. Mr. Ford. Wala kaming nakitang records tungkol sa pagkakakilanlan ni MS, Bale. Ang alam lang namin ay 1 taon na ang nakalipas nang siya ay tumira sa tahanan ng mga Ford. Magpatuloy ka. Ang kakaiba. Bago pa man tumira si MS, Bale kasama ang mga Ford, lubog na lubog sila sa kapahamakan. May kakaibang sakit sila, parang wala ng pag-asang mabuhay. Pero nang siya ay dumating, nawala ang sakit nila ng magdamag. Sa loob lang ng 1 taon, naging pinakamayaman sa Valia ang pamilya Ford. Padalhan natin ng mga tauhan ang tahanan ng mga Ford. Pakisuyuan nila si Emma Bale na iligtas ang lolo ko. Opo, Mr. Ford. Nagbigay na ng utos si Mr. Ford. Pumunta kayo sa tahanan ng mga Ford at makiusap kay MS Bale na lumabas sa kanyang pag-iisa. Nagbigay na ng utos si Mr. Ford. Pumunta kayo sa tahanan ng mga Ford at makiusap kay MS Bale na lumabas sa kanyang pag-iisa. Nagbigay na ng utos si Mr. Ford. Pumunta kayo sa tahanan ng mga Ford at makiusap kay MS Bale na lumabas sa kanyang pag-iisa. Hindi kayo dapat narito. MS Bale. 3 buwan na ang nakalipas. Bumili ang anak ko ng isang lumang banga sa isang auction. Mula noon, lagi na siyang may sakit. Ako, si Ian Todd, buong pagpapakumbaba ay nakikiusap na lumabas kayo sa inyong pag-iisa. At iligtas ang buhay ng aking anak. Nakikiusap kami na lumabas si MS Bale sa kanyang pag-iisa at iligtas ang tagapagmana ng pamilya. MS Bale, kayo. Ano ang nangyayari? Nangako ako kay Jim Ford na protektahan ang kanyang pamilya sa loob ng 1 taon. Hindi ko sisirain ang aking pangako. Maliban na lang kung sila ang sumira sa kanila. Umalis na kayo. MS Bale. Isang taon na ang nakalipas. Sinimulan ng mga Ford ang isang proyekto ng Riles. At hindi nila alam ay naputol nila ang isang Jumantic vein. Dumanas sila ng kaparusahan. Isinuko ni Jim Ford ang lahat. At nakiusap na lumabas ako sa aking pag-iisa. Para iligtas ang kanyang pamilya. Pasok. Nakikita ng langit ang lahat. Kusa akong tumira kasama ang mga Ford. Tinakpan ko ang aking mga mata para protektahan sila mula sa kaparusahan. Kung makakalampas sila bukas, mawawala na ang kaparusahan. Kapag nangyari iyon, aalis na ako rito. MS Bale. Nagsisimula na ang handaan para sa kaarawan. Tara na tayo sa loob. Ginang Bale, saglit lang. Anibersaryo ng ika-50 kaarawan ni Mrs. Ford ito. Bakit nandito siya? Nagsuot pa siya ng damit na brocade na ipinasadyang gawa. Ang bait-bait mo naman sa kanya. Hindi lang yan. Ang mga pinaggagamit niya buong taon ay puro mamahalin. Ibinigay pa ng kapatid ko ang kanyang Lodrity na 100 taon na para lang mapasaya siya. Patuloy mo lang siyang papamihasain. Ano pa bang magagawa namin? Ang huling hiling ng tatay ko ay, alagaan namin siya ng mabuti. Sinabi pa niya, na hindi siya makakapagpahinga ng payapa kung hindi siya masisiyahan.
Gusto mo ng pashmina? Kukunin ko. Tingnan mo si Will. Nakakainis siya, hindi niya pinapansin ang nobya niya. Pero ang lamang niya sa babaeng bulag. Bulag nga ba talaga siya? Tinatakpan niya ang mga mata niya ng laso, at laging kailangan ng tulong. Siyempre, bulag siya. Hindi pa sapat ang tagal nito. Palitan mo. Sige. Gagawin ko na ngayon. Kahit ang 50 taon na ay hindi pa rin siya nasisiyahan. Ang gusto lang niya ay ang 100 taon na. Nakikitira lang siya at puro reklamo. Gusto kong paalisin siya ni Mama. Siya ba ang nobya ni G. Ford? Mukhang sobrang in love sila. Oo nga yata. Kung hindi, hindi siya mag-aaksaya ng oras sa simpleng bagay tulad ng pagkuha ng pashmina. Ako ang nakikipagnobyo kay Will. Paano siya nagkakaroon ng kapal ng mukha na makitira sa pamilya Ford? Lahat ng gamit niya dapat yung pinakamaganda. Betty. Malayo na si Will mula nang tumira siya sa tahanan ng mga Ford. Akala ba niya? Siya na ngayon ang reyna ng bahay. Akala ba niya ay makakapag-asawa siya kay Will? Sawang-sawa na ako. Hahanapin ko si Mama. Hindi ko hahayaang may babae na makapaghiwalay sa amin ni Will. Kumuha pa ng ilang upuan. May darating pang mga bisita. Mga bisita. Pero nandito na lahat. Ano? Darating ang pamilya Court? Ang pamilyang Court? Ang mayamang pamilyang Court ng Jerton ang ibig mong sabihin? Sige, nakuha ko. Tama si Dad. Hindi ordinaryong babae si MS, bale, kaya pala sinabi niya sa akin na mabuti ang pagtrato sa kanya bago siya namatay. Tungkol saan ang tawag? Tungkol sa mga Court. Ma, pupunta ang mga Court sa birthday banquet. Sila ang nangungunang kapangyarihan sa politika at negosyo sa Sotia. May chismis, kalahati ng Sotia ay pinamamahalaan ng mga Court. Kung makikipag-ugnayan ng mga Ford sa mga Court, ayos na ang buhay nila. Hindi ba't kilala ang mga Court sa pagiging mailap? Hindi sila sumasali sa mga pampublikong okasyon. Narinig ko na ang mga Court ay may proyektong nagkakahalaga ng bilyong yuan. Baka naman. Nakahanap ng ginto ang mga Ford. Sabihin mo sa kanila na ay upgrade ang banquet at alak sa pinakamataas na pamantayan. Mahalaga sa mga mayaman ang etikita. Siya nga pala. Walang sino mang pinapayagan na magsuot ng kahit anong maalay. Ikaw mismo ang bahala dyan. Sige. Betty, pupunta ang mga Court. Abala ako ngayon. Pakitingnan mo si MS, bale. Hindi ako alila niya. Will, huwag kang mag-alala. Aalagaan namin ng mabuti si MS, bale. Gusto mo siyang paalisin. May plano ako. Kailangan ba nating gawin ito? Panlamay yan para sa patay. Maraming bisita. Nandito ang mga Court. Kaya nga, ito ang perpektong pagkakataon para mapaalis siya sa pamilya. MS, bale. Narinig mo ang sinabi ng nanay ko. Ina-upgrade ang banquet. Lahat ay dapat magsuot ng magkakatugmang kasuotan. Oo, MS, bale. Malapit nang dumating ang mga Court. Pakibihisan ang iyong kasuotan. Ito ba ang kasuotang tinutukoy mo? Kahit bulag ka, wala kang karapatang magsalita dito. Kapag lumitaw ka sa banquet na nakasuot ng panlamay, magagalit si Mrs. Ford. Oo, yan nga. Sigurado ka ba? Oo, syempre. Hindi ba ito ang swerte? Nabigay sa'yo ng lola mo. Bakit bigla na lang itong nasira? Hindi ko alam kung bakit, pero may masamang kutob ako tungkol dito. Nasira, ano naman? Hindi naman yan malaking bagay, bulag naman siya. Sandali lang.
Bulag siya. Bakit niya tinatanong ang kasuotan? Nagpapanggap ba siyang bulag para lang makuha ang simpatiya ni Will? Suot mo na ito, araw-araw. Dapat madumi na yan. Tanggalin ko na, at bigyan kita ng bago. Amy. Amy, okay ka lang ba? Ang sakit. Ang hirap paniwalaan. MS, Ford. MS, Yale. Hinahanap kayo ni Mrs. Ford. Nakakainis. Tara na. Siguraduhin mong magpalit si MS, bale, ng damit na nasa tray. Opo. MS, bale, sasamahan kita para magpalit. Amy, okay ka lang ba? Hindi ko alam kung anong nangyayari ngayon, malas lang talaga. Magsisimula na ang handaan. Paano ako? Magpapakita ng respeto kay Mrs. Ford ng ganito. Umuurong na ang oras. Kailangan nating gawin ang pagpupugay sa kaarawan, bago dumating ang mga court. Nasaan si MS, bale? Pababa na siya. Nakasuot pa siya ng damit panglibing sa handaan. Tingnan natin kung gaano siya kitatagal sa pamilya. Inaanyayahan si MS, bale. Imposible yan. Dapat ay. Halika rito. Opo, MS, Yale. Sinabi kong kailangan niyang isuot ang damit na nasa tray. Yun po ang nasa tray. Yun lang po ang damit na nakita ko. Buwisit. Malamang pinalitan niya. Nang hindi ko nakikita. Hindi ko to palalampasin. Magsimula na tayo. Dumating na ang sandali, ang mga kabataan ay magpapakita ng kanilang paggalang. Maaari na kayong magpatuloy. Sandali. Amy, darating na ang mga court. Ngayon pa ba ang tamang panahon para pag-usapan yan? Mrs. Ford, tradisyon na ang mga kabataan ang mag-alay ng bendisayon. Isang taon nang umaasa sa pamilya Ford si MS, bale, lahat ng magaganda ay sa kanya. Para na rin siyang kapamilya ngayon, dahil tinanggap niya ang kabutihan ng mga Ford. Dapat din bang lumuhad siya, at magpakita ng respeto sa inyo? MS, bale. Isang taon ka na rito. Ano sa palagay mo? Hindi ako magpapakababa. Para mag-alay ng bendisyon sa kaarawan ng sinuman. Ang lakas ng loob niya. Sino ba tong babae? Ginang Ford. Ang mga court ay isang prestihiyosong pamilya. Napakapihikan nila sa etiketa. Pero hindi man lang siya magpapakita ng respeto. Iisipin ng mga court na bastos at walang galang tayo. Nanay. Tama si Amy. Hindi siya narito para tratuhin na parang hari. Bago siya pumanaw, pinangako sa akin ni Jim, na alagaan si MS, bale, sabi niya, may kahanga-hangang kapalaran siya. Pero iginiit niya na. Ang pinakamagaganda lang ang gusto niya. Sa loob lang ng isang taon, mas malaki pa ang nagastos niya kaysa sa buong pamilya ng magkakasama. Hindi ako naniniwalang. Ang isang tunay na may kakayahan, ay magiging ganoon ka-materialistic. Panahon na. Para subukan siya. Narito na tayo. Lahat, maging alerto. Anyayahan natin si MS, bale na lumabas mula sa pag-iisa, nauunawaan. Nanay. Pinahahalagahan ng mga court ang etiketa. Hindi natin kayang magkaroon ng kahit isang pagkakamali sa handaan. Nanay. Nalilito ka. Nakalimutan mo ba ang sinabi ni Itay sa kanyang pagkamatay? Si MS, bale ay isang pinarangalang panauhin. Walang sino man ang dapat humadlang sa kanyang daan. Dahil sa huling hiling ng iyong ama, inalagaan natin siya sa loob ng isang taon. Pero mula nang sumama sa atin si MS, bale, ang ating kumpanya ay umunlad ng husto, kahit ang mga court. Wala siyang kinalaman doon.
Kami mismo ang nagtrabaho para doon. Gusto kong makita para sa sarili ko kung magpapakumbaba siya at magpapakita ng respeto sa akin. Jim, malamang nag-inarte ka na sa hukay mo. Lahat. Bilang pinuno ng pamilyang Ford, humingi lang ako ng simpleng paggalang mula sa mga nakababata. Ganoon ba? Kawalang reason yun. Dumating na ang pamilyang Court. Hindi ka luluhod sa harap ko. Sige. Kung hindi mo nirerespeto ang mga patakaran, sisiguraduhin ng mga court na matutunan mo ang mga yun. Maamo at buong puso naming hinihiling ng pamilyang Court na lumabas si MS Bale mula sa kanyang pag-iisa. Ang pamilya Court ay buong pagpapakumbabang humihiling na lumabas si Binibining Bale mula sa kanyang pag-iisa. Ikaw siguro si Ginoong Gould, ang Mayor Domo. Tumayo ka na, mayroon ka bang? Ang kapal ng mukha mo. Ang mga Court ang bahala rito. Umusag ka. Binibining Bale. Si Ginoong Court ang nag-utos sa akin na. Alam ko ang intensyon mo. Maaari ka nang umalis. Hindi ba't narito sila para magdiwang ng kaarawan ni Ginang Ford? Bakit ganito ang trato nila sa kanya? Sa halip, sila ay nakaluhod sa babaeng palamunin. Sa mga Ford. Sino nga ba talaga si Binibining Bale? Para igalang ng ganito ng mga Court? Ang mga court ay isang makapangyarihang pamilya. Hawak nila ang kalahati ng Sophia. Paano sila makakaluhod sa kanya? Nagkasala ang pamilya natin ng malaking pagkakamali. Nasa atin na ang kapahamakan. Binibining Nina ay may kakaibang kakayahan. Siya lang ang makakatulong sa atin para malampasan ito. Sige na. Sige na. Totoo kaya ang lahat ng sinabi ni Jim bago siya namatay, tungkol sa kanya, bago siya dumating. Sunod-sunod ang kapahamakan sa pamilya natin. Baka naman. May iba pa siyang kayang gawin. Sinubukan kong paluhurin siya, at maging ang sabihin. Binibining Bale. Ang mga court ay mga karangalang panauhin, hindi natin basta mapapaalis. Ginoong Gould. Malamig sa lupa ang pagluhod. Tumayo ka na. Hindi ko siya papayagang lumapit sa pamilya Corp. Kung hindi, mananakaw niya si Will sa akin. Ginoong Gould. Ang mga gastusin ni Binibining Bale ay lahat sagot ng pamilya Ford para na siyang kapamilya. Kung may kailangan ka man, kausapin mo na lang si Ginang Ford. Tutulungan ka niya talaga. Oo. Ginoong Gould. Kung may kailangan ka man, sabihin mo lang sa akin. Maaari bang ang pamilya ninyo ang magsalita para kay Binibining Bale? Hindi naman talaga. Ibig kong sabihin, syempre naman, si Binibining Bale ay mahigpit na nangangailangan ng pinakamagagandang bagay sa lahat. Iniinsis pa niyang uminom ng Lodriti na 100 taon na ang tanda. Binibining Bale. Mabuti ang trato sa iyo ng mga Ford. Panahon na para magbayad ka sa kanila. Lumampas ka na sa hangganan. Sampalin mo siya. Sampalin mo siya. Ano, kayong? Amy. Paano ako biglang nanapok? Anong nangyayari? Will, ang sakit. Sumobra na si MS, Bale. Totoo lang ang sinabi ko. Paano niya? Tumigil ka nga. Wala nang utang na loob sa atin si MS, Bale. MS, Bale. Malubhang may sakit si. Walang makakagamot sa kanya. Nabalitaan ni Mr. Cork ang kakayahan mo sa pagpapagaling. Inaanyayahan kanya sa tahanan ng mga Cork. Kaya malubha pala si Mr. Cork, at kailangan ng gamutan. Wala akong masisiguro sa ibang bagay, pero pagdating sa pagpapagamot, kaya ko pa ring magpas siya para sa kanya. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo, para pumunta dito sa ganoong kaliit na bagay. Medyo hindi tama ang ginawa ko. Nang ipaluhod kita kanina. Ganito na lang. Pumayag na ako para sa iyo, tungkol sa pagpapagamot kay Mr. Cork Sr. Talaga. Ano ng karapatan mo para pumayag para sa akin? Mukhang si Jim.
May mga bawal na itinago. Sa iyo, Ano? Anong ibig mong sabihin? kahit na pumayag ako sa mga corp, na hindi naman ako pumapayag, kailangan hintayin muna bukas. Mga Ginoo, hindi tamang panahon. Umalis na kayo. Ayaw mo ba akong tulungan sa isang bagay na ito? At makipagkita kay G-Cork Sr. ngayon, kailangan bang talagang hintayin hanggang bukas? Ginang, Ford, Binibini Bale. Ang mga meridian ni G-Cork ay nakasara. Kritikal ang kanyang kalagayan. Hindi siya aabot hanggang bukas. Nakataya ang isang buhay, tigilan mo ang pagpapaimbabaw. Sumama ka sa mga cork pabalik, ngayon din. Pwede kong bawiin ang pangako ko kay Jim. Pero kapag ginawa ko iyon, ang pamilyang Ford ay babalik sa dati nilang kalagayan 1 taon na ang nakalipas. Handa ka na ba? Naharapin ang mga kahinatnan yon? Nandito ba talaga ang mga cork? Opo. Narinig ko na ang tagapagmana ng pamilyang Cork, si Zach Cork, ay single pa rin. Nandito ba sila para? Nagtataka ako kung bakit bigla silang dumating. May mabuti sigurong nagbubunga. Talaga naman. Ako. Ikaw siguro ang Mayor Domo. Bakit wala si G-Cork ngayon? Betty, Lola. Ito ang aking apo, si Betty. 22 anyos na siya. At single pa. Si G-Cork. Mga 25 anyos siguro. 3 taon siyang mas matanda, bagay na bagay sila. Lola, tigilan mo ang kakulaitan. Hindi ako nagkukulitan. Wala tayong koneksyon sa mga cork. Interesado siguro sila sa iyo. Kung hindi iyon ang dahilan, bakit pa sila nandito? Kung hindi para mag-propose. Ginang, Ford, bantayan mo ang iyong mga salita. Hindi kami nandito para sa pamilyang Ford, lalo na para mag-propose. Eddie, bakit kayo nandito? Malubha ang kalagayan May ni G-Cork. Pinadala ko rito para magpakumbabang humiling. Na lumabas si Binibini Bale sa pagkukubli para iligtas siya. Ano? Iligtas siya. Ano? Isang babae lang siya na umaasa sa pamilya Ford. Sa tingin mo talaga, may kakayahan siyang magligtas ng tao. Bakit nakatali ang kanyang mga mata ng laso? Hindi siya bulag noon. Nang dalhin siya ni Jim pabalik 1 taon na ang nakalipas. Nagdesisyon ka na ba? Dumating na ang aking parusa. Sa loob ng wala pang 3 buwan. Ang aking pamilya ay nasa bingit na ng pagkasira. Kung ang aking kamatayan ang magliligtas sa kanila mula sa parusa. Maging gayon na nga. Pagkatapos kong mawala, magtitiwala ako sa iyo. Nabantayan ng aking pamilya. Nang makita-kita 1 taon na ang nakalipas, maayos pa ang iyong mga mata noon. Ngayon, may suot kang puting laso. Napakamasamang pangitain. Ginang Ford Sr., sinasabi mo ba, hindi siya bulag noon? Oo. Maayos ang kanyang paningin 1 taon na ang nakalipas. Anong nangyari? Naunawaan ko na ngayon. Sinusubukan mong magpabida sa handaan, para makuha ang atensyon ng lahat. Bilisan mo at tanggalin mo na yang nakakatawang laso na yan. Kaya pala nagtatanong siya tungkol sa kanyang bagong kasuotan kanina. Sa huli, nagpalit siya ng damit panglibing. Pinalitan niya ang kasuotang para sa kanya. Kaya hindi ka pala talaga bulag. Lola, umaasa lang siya sa atin sa buong panahong ito. Ngayon, nagpapanggap siyang bulag para maawa tayo. Bata ka man, pero mapanlin lang ka. Para sa kapakanan ng mga cork, palalampasin ko na ang pagpapanggap mong bulag. Tanggalin mo na yang malas na bagay na yan ngayon din. Sumunod ka sa kanila pabalik. Hindi ka karapat-dapat sa sakripisyong ginawa ni Jim.
Sa pamamagitan nito, tinatakpan ko ang aking mga mata. May mga mahihirap na panahon sa hinaharap. Ang mga Ford ay babangon at babagsak. Isang bagong mundo ang babangon mula sa abo. Ginoong Gould. May kakaibang kapangyarihan si Ginang Bale. Bigla na lang naaga ang aking katawan. Pagkatapos noon. Totoo ba? Oo. Ginang Ford, napakabait ninyo. Pero ayon kay Ginang Bale, hindi siya alis hanggang bukas. Ano ang dapat nating gawin? Ginang Ford. Nangangamba ako na si Ginoong Court, baka hindi na umabot hanggang bukas. Kami ay sisiguraduhin naming aalis siya ngayong araw. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Ginoong Gould? Tanggalin mo na yang nakakainis na bagay na yan. Sumunod ka sa kanila pabalik. Pahihintulutan kitang tanggalin ang laso na ito. Basta kaya mong tiisin. Ang parusang kasunod nito. Ang yabang mo naman. Dahil lang kinuha ka ni Jim, akala mo ang galing-galing mo na. Mas malala pa ang nalampasan ko kaysa dito. Hindi ako mapapahamak ng isang maruming laso. Ipinagpalit ng anak mo ang buhay niya para sa kapayapaan ng pamilya mo ngayon. Kung aalisin mo ang lasong ito, may kapalit na parusa. Baka hindi mo kayaning harapin ang mga kahihinatnan. Maraming paparating na proyekto ang mga Ford. Umuunlad sila. Paano sila mabubuwag? Nagdadahilan ka lang dahil natatakot kang mahayag ang katotohanan. Tama si Amy. Kung ayaw mong tanggalin yan. Lola, huwag. Bago pumanaw si tatay, sinabi niyang walang dapat manghamak kay Ginang Bale. Kung hindi, malulugmok ang pamilya natin. Wala sa tamang pag-iisip ang tatay mo noon. Lahat ng pamilya ay may mga pagsubok. Bitawan mo ako. Hindi ako naniniwala. Sinasabi mo bang ang swerte ng pamilya natin ay nakasalalay sa lasong yan? Ang pag-alis sa laso ay magdudulot ng kapahamakan sa pamilya mo at ikaw ay mamamatay. Mawawala ng saysay ang lahat ng sakripisyo ng anak mo. Mas mabuti pa ang pag-isipan mong mabuti ito. Tinatakot mo ba ako? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, mas matibay ang buhay ko kaysa sa iniisip mo. Lola, huwag. Ma, pigilan mo si Lola. Ginang Bale. 1 taon ka nang umaasa sa amin. Gusto kong makita kung ano ang kaya niyang gawin. Lola, Huli na. Tinanggal ko na. Tingnan natin kung ano ang kaya niya. Ano? Lola, Huli na. Tinanggal ko na. Tingnan natin kung ano ang kaya niya. Ano? Mukha ko. Normal lang ang lahat. Saan nanggaling ang kulog? Nandoon ang florera. Paano napunta sa sahig? Kulog lang yan. At nabasag na florera. Anong malaking problema? Alam kong hindi ka bulag. Ang lahat ng sinasabi tungkol sa pagkamamatay ko at sa pagharap ng mga Ford sa kapahamakan ay biro lang. Nakita rin ng lahat. Tinanggal ko na ang lasong-laso na ito. Ngayon, tingnan natin. Lola. Hindi. Inay, inay. Patay na ba siya? Totoo pala ang sinabi niya, napatay si Ginang Ford. Hindi ka panipaniwala. Sino ba talaga si Ginang Bale? Lola, sabi ko sa'yo huwag mong tanggalin ang ribbon. Bakit hindi mo ako pinakinggan? Bakit? Tumawag ng ambulansya ngayon. Sige, tatawag na ako. Paano ito nangyari? Hindi ito totoo.
Matibay si inay. Nakaraos siya. Sa kakaibang sakit noon. Siguradong magiging maayos siya ngayon. Will. Sabihin mo sa akin na aksidente lang ito. Ginang, bale, pakiusap, iligtas mo ang lola ko. Hindi niya sinasadya yun. G-Gold, hindi ito aksidente. Mamukha ang bungo niya. Wala nang pag-asa. Malala ito. Sabihin agad kay G-Court. Nauunawaan. Ano? Isang una lang mula kay Emma Bale. At ang matandang El Relford ay napatay ng isang nahulog na chandelier. Nagbabala si MS, bale, na kung aalisin ang kanyang ribbon. Malalagot ang mga Ford. At mamamatay ang sino mang gumawa noon. Kaya, ang matandang El Relford ang nag-alis ng ribbon. Oo, hindi nagtagal matapos niyang alisin yon. Nadurod siya sa ilalim ng chandelier. Mr. Court, may isa pang bagahe. Hinala ko, si MS, bale ay maaaring nagmamanipula ng mga bagay-bagay. Sabihin mo agad kay Gary. Nagawin niya ang lahat. Para maibalik dito si Emma Bale. Sige. Lolo, mukhang hindi ordinaryong tao si Emma Bale. May pag-asa. Doktor, pakisagip po ang lola ko. Doktor, kumusta na siya? Nagkaroon ng brain hemorrhage ang pasyente at pumanaw na. Ihanda na ang kanyang libing. Nanay. Patay na nga siya talaga. Natupad ang sinabi niya. Patay na si Lola. Paano naging trahedya ang isang birthday banquet? Kapag tinanggal mo ang laso, magkakagulo ang pamilya mo. At mamamatay ka. Tinanggal ni Lola ang laso. At namatay ka agad. Ang pamilya namin. Ang susunod. Ginang Bale. Totoo ba ang lahat ng sinabi mo kanina? Totoo ba? Dumating na ang kaparusahan. Babalik ang malas ng pamilya mo mula 1 taon na ang nakalipas. Mas mabuting maghanda ka na. Ginang Bale. Nagkamali si Lola kanina. At nabayaran na niya yon. Huwag mo kaming pabayaan. Ako na ang mag-a-apologize para sa kanila. Will. Huli na ang lahat. Hindi ko naman balak magtanim ng galit. Pero kayo ang pumilit. Kayong lahat ang may kasalanan nito. Tapos na ako sa pamilya ninyo magpakailanman. Inaasahan mo ba akong humingi ng tawad sa kanya? Sa harap ng lahat ng bisitang ito, mawawalan ako ng dangal. At wala naman akong nasabing masyadong masakit. Will. Tapos na ang lahat. Wala nang saysay ang pag-uusap. Tumigil ka. Nanay. Bakit hindi ka naniniwala sa akin? Bakit? Bakit hindi ka nakinig nang sabihin kong huwag pilitin si MS, Bale na lumuhad? Bakit mo pa tinire si MS, Bale, nang sabihin kong pigilan mo si Lola? Ngayon, aalis na siya. Tapos na siya sa atin. Ano na ang gagawin natin? Ano na ang gagawin natin ngayon? Nakadepende siya sa akin. Pero nagmamalaki pa rin. Yung ara niya na yan. Matagal nang nakakabit. Hindi nakakagulat. Kung lumuwag, tumigil ka. Huwag mo siyang pagmamakaawa. Nanay. Aalis na si MS, Bale. Kapag lumabas na siya sa pintuang yan, hindi na siya babalik. Hayaan mo siyang umalis. Imposibleng. Hindi mabuhay ang pamilya natin kung wala siya. Pinatay lang si Ginang Ford dahil tinanggal niya ang kanyang laso.
At ngayon lang, naisip ko pang ipasuot sa kanya ang mga damit na iyon. At sirain ang kanyang pagkatao. Sigurado ka? Oo. Siyempre. Imposible. Nagkataon lang. Okay lang. Na nasira ito. Magpapakuha na lang ako ng bago bukas. MS, Yale. Ano ba ang pinagsasasabi mo? W wala. Ibig kong sabihin. Umuunlad na kayo ngayon. Paano naman magiging dahilan ng isang salita mula sa kanya? Para magdulot ng kapahamakan. Ganoon din ang iniisip mo, ano? Pakiramdam ko. Sobra-sobra. Ang pagiging mayabang niya. Ginang Ford, huwag ninyo na lang po itong isipin. May nangyari kasi, kaya aalis na muna kami. Hello? Ano? Jim, sa huli, iniwan ka pa rin nila. Tapos na ang ugnayan ko sa mga Ford. Mula ngayon, hindi ko na problema ang kapalaran nila. Biglang nag-iba ang panahon nang umalis si MS, bale, imposibleng aksidente lang ito. Mukhang totoong may banta ng gulo para sa mga Ford. MS, bale. MS, bale, nakita ko ang nangyari kanina. Kung duda sila sa kakayahan mo, bakit hindi mo? Bigyan ng pagkakataon ng grupo namin? May bayad ang tulong ko. Kaya mo bang bayaran? Sabi ni Mr. Ford, handa kaming magbayad ng kahit anong halaga. Kung ibig sabihin ay papayag ka. Mapagrisko talaga siya. Pakiusap. Talaga? Papunta na rito si Emma Bale. CJ, ibigay sa kanya ang pinakamataas na pagtanggap. Walang dapat magkamali. Mr. Ford, pumayag si MS, bale na tulungan si Lolo Ford. Sino ba talaga ang babaeng ito? Kaya ba niyang talagang magpas siya? Nang kapalaran ng isang tao ng basta-basta? Si Lolo ay isang taong may ranggo at karanasan. Kung hiniling niya ang isang tao sa pangalan, talagang kahanga-hanga siguro iyon. Lahat sumama kayo sa akin. Para salubungin si Emma Bale sa gate. Sige. May talino si Emma Bale, at siya lang ang pag-asa natin para mailigtas si Lolo. Pakiusap, maging magalang kayo sa kanya. At huwag siyang sasaktan sa anumang paraan. Sige. Sinasabi ni na Mr. Ford at Gary tungkol kay MS, bale, parang isa siyang alamat, na kayang kontrolin ang buhay at kamatayan. May tao bang talagang ganoon kalakas? Yan ang dapat ipag-alala ni Mr. Ford. Lumampas ka na sa iyong hangganan. MS, bale, maaari po bang bumaba na kayo? Yan ay isang ritual mula sa huling dinastya. Dating nagmamarka ng ranggo. Ito'y inalis mahigit isang siglo na ang nakalipas. Pero, ginawa niya ito nang may napakagandang galaw. Mr. Ford, sa tingin ko, ang ritual na iyon ay... Natatakot ako na hindi siya ordinaryong tao. Mr. Ford, ito po si MS, bale. Naghihintay po kami sa inyo. May nakababantang mapanganib na kapalaran sa ilalim ng madilim na kalangitang ito. Kaya naman pala pinasundo ako ni James. Maaari nang itaas ang inyong mga ulo. Hindi naman sinabi ni Gary yan sa kanya. Paano niya nalaman na pinapunta siya ng lolo? Ano bale? Matagal nang may sakit ang lolo, at wala na raw magawa ang mga doktor. Sumama ka sa akin. Para mailigtas siya. Huwag magmadali.
Alam mo ba ang mga patakaran ko? Anong patakaran? Mr. Court. Mr. Court, noong isang taong nanatili si MS Bale sa piling ng mga Ford. Pinagdamtan siya ng pinong sutla at kinain ng pinakamasarap na pagkain. Na pang-emperador. Kung gusto nating manatili siya, kailangan nating tratuhin siya ng pinakamabuti. Hindi yan problema. Ano ang paliwanag dito? Tinanong ko siya tungkol dito habang papunta rito. Sabi niya, ito ang pinakamataas na presyong kayang bayaran ng mga tulad natin para baguhin ang kapalaran. Ang mga ordinaryong tao ay maaari lamang lumaban sa kapalaran sa pamamagitan ng pagpapalit ng buhay ng isang malapit na kamag-anak. Hindi sapat ang buhay ni Jim para iligtas ang buong pamilya. Kaya kailangan nilang ialay ang mga kayamanan sa mundo para punan ang natitira. MS Bale. Ang buhay ni James ay nagkaroon ng napakataas na halaga para mabayaran ng kanyang nag-iisang apo. Kaya kailangan kong palitan ito ng material na kayamanan. Bale, handa akong magbayad ng anumang halaga. Kung ang ibig sabihin nito ay maililigtas siya. Pumasok ka na. Arg. Buisit. Hindi siya magkakasakit kung hindi niya dinala yung anti-gum yun. Anong gagawin ko ngayon? So ang anak ko ay dapat lang na mamatay dahil ayaw umalis si MS Bale sa tahanan ng Ford. At least marami ka pang ibang anak. Tingnan mo ako. Sa 3 henerasyon ng pamilya ko, wala ni isang apo ang nakalampas sa kanilang unang taon. Ngayon, ang tanging apo ko ay malapit ng mag-1 taon. Ano ang gagawin ko? Hanggat nandoon si MS Bale, natatakot akong tayo. Hoy, anong balita? Ano, umalis na siya sa tahanan ng Ford? Okay, gets. Oh, bantayan mo silang mabuti. Gusto kong malaman agad kapag may nagbago. Tungkol saan? Yung tawag. Tigilan mo yang pagtawa. Sabihin mo sa amin. Ininsulto ng mga Ford si MS Bale para magpasikat. Sa mga court mula sa Jerton, pinalis nila siya sa handaan para sa kaarawan. Seryoso ka? Siyempre. Inalis ni Gary si MS Bale. Malamang nasa tahanan ng court na siya ngayon. Ang swerte naman. Ngayong umalis na siya sa mga Ford. Baka maligtas ang panganay kong apo. Ihanda ang kotse. Huwag kang maglakas loob na makipagkumpetensya sa akin. Ako ang nauna. Umusag ka. Ako ang nagbigay ng impormasyon. Ang anak ko ang pinakamalala ang kalagayan. Walang makakapunta kay MS Bale. Bago ako, Tara na. Bilis. Sa tahanan ng court. Go. Ginang Ford, lahat ng bisita ay umalis na. Inutusan ko na sila na huwag magkalat ng anumang balita tungkol sa handaan. Sige, maaari ka nang umalis. Tinawagan lang ako ng engineering director. Binabaan niya ako pagkatapos ng 2 ring. Tumawag ako pabalik. Pero hindi siya sumagot. Sa tingin ko, hindi magandang balita yon. Naniniwala ka talaga sa sinabi niya. Hindi ko alam kung may paparating na sakuna sa atin. Pero alam ko, makakatipid tayo ng malaking halaga kung wala siya. Ma, nakitang lucky charm mo si Ginang Bale nang dumating siya, at trinato mo siya ng parang hari. Anong nagbago? Sa loob lang ng 1 taon.
Anong lucky charm? Ang mga tagumpay ng pamilya natin ay galing sa ating pagsisikap, hindi dahil sa kanya. Ano? Nakahanap sila ng sinaunang libingan sa ilalim ng amusement park site sa probinsya. Nasaan ang director mo? Anong ginagawa niya? Bakit ngayon ko lang ito naririnig? Nasira ang libingan, at lahat ng mga engineering director ay daintay ng pulis 1 oras na ang nakalipas. Ano? Anong mangyayari sa site? Pipilitang isara. Kaya ang bilyon-bilyon ko ay mawawala nang walang kahit ano. Ang pera ko. Paano nangyari na may libingan doon? Lahat ng sinabi niya ay natutupad na. Tama si MS, bale. Una, ang kandelero ang pumatay kay Lola. Ngayon, may problema sa proyekto. Imposible. Magsalita ka. Mrs. Ford, may masamang balita. Gumuhong ang tunnel ng tren na itinayo natin noong nakaraang taon. Nabaon ng isang buong bagon ng mga tao. Trending na ito ngayon. At naglabas lang ng abiso ang mga awtoridad. Nawakasan ng lahat ng kasunduan sa ating kumpanya. Hindi. Hindi ito totoo. Hindi ito pwedeng mangyari. Nanay. Ang napansin mo lang ay ang karangyaang tinatamasa ni MS, bale. Pero hindi mo man lang naisip. Nautang na loob natin ang lahat. Sa kanya. Pinaghirapan ko ang lahat ng ito. Nanay. Nanay, anong nangyayari? Buisit. May naipit sa lalamunan ni nanay. Siguro si Ginang. Bale ang dahilan. Nangyayari lahat ng sinabi niya. Mamatay ang manggahes. Wasak ang kanilang angkan. Anong gagawin natin? Hindi makakatulong ang pag-iyak. Dalhin natin si nanay sa ospital. Kapit lang. Nanay, magiging maayos ka. Huwag kang mawawala sa akin. Malapit na tayo sa ospital. Nanay. Will. Hindi ito totoo, di ba? Kakapasa lang ni Lola, nanay. Hindi siya mamamatay. Nasa harap na lang ang ospital. Tabi. Betty, nagising ka na. Betty, gumising ka. Nanay. Anong nangyayari? Huwag mo akong takutin, pakiusap. Hello, kailangan ko ng ambulansya. May aksidente. Kailangan ko ng tulong. Nanay. Laban lang, papunta na ang tulong. Will. Naniniwala na ako ngayon. Ito siguro ang karma. Pumunta ka ngayon sa tirahan ng mga cork. At kunin mo agad si Ginang. Bale. Kagad. Bale. Nasa kabilang kwarto ang lolo ko. Grabe ang sakit niya, pakiusap. Walang pagmamadali. Habang nandito ako, pwedeng ipagpaliban muna ang paggamot sa kanya. Maghanda muna ng paliguan. CJ, magpahinga muna kayo. Papagawin ko ito kay Gary. Sige. Sandali. MS, bale, ano pa po ang maipaglilingkod ko? Magpaandar ng pinakamahusay na agarwood sa kwarto bago ang paliguan. Seryoso, magpapausok ng pinakamahusay na agarwood na nagkakahalaga ng $880,000 bawat gramo para lang sa paliguan. Ang tubig ay dapat galing sa Glacial Spring ng Tenos Hill noong Hulyo. Mahirap nang kunin ang Glacial Spring ng Tenos Hill, lalo na noong Hulyo. Kahit si Mr. Pork ay hindi ito ginagamit sa tsaa. At gusto niyang maligo dito,
Lahat ng aking damit ay dapat manumanong tinahi gamit ang pinakamagandang seda. Kaya niyo ba iyon? Hindi siya VIP. Parang reyna siya. Kahit ang pinuno ng pamilyang Lane ay hindi ganito ka-extravagante. Mr. Court. Gawin mo. Sige. MS, bale, asikasuhin ko po ito. Alisin mo na. Sige. Hindi pa rin ba nasisiyahan si Emma Bale? Mr. Cork, hindi nila nagustuhan ni MS, bale. Ano? Top grade na porselana yan. Tapos hindi pa rin, ang hirap talagang pasyahin niya. Isa pa yung pagiging pihikan niya. Pero kailan niya gagamutin si old Mr. Court? Mr. Court, dapat ba nating pilitin siya? Nagamutin muna siya? Okay lang. Naniniwala ako sa desisyon ni Lolo. Pumunta ka sa vault at kunin mo ang paborito kong set ng porselana. Sige. Teka, Mr. Court, hindi mo pa nagamit yung set na yan. Paano mo ibibigay sa kanya? Tsaka, dapat ba munang patunayan ng isang tao ang halaga nila bago bigyan ng ganoong karangalan? Pasensya na. Sumobra ako. Mr. Court, ang mga nangungunang pamilya ay darating na pinamumunuan ng pamilyang Todd. Ang mga pamilyang ito ang may hawak sa kalahati ng kapangyarihan sa Jerton. Bakit kaya sila nagkita-kita? Alam mo ba kung bakit sila pumunta? Hindi. Seryoso ito. Sumama kayo sa akin sa gate para salubungin sila. 2 tao. Ang dapat manatili para alagaan si Emma Bale. Gawin ang lahat ng makakaya para matugunan ang anumang hiling niya. Sige, Mr. Court. Bihira lang tayong makipag-ugnayan sa kanila. Bakit biglaan ang pagbisita? Para kay MS, Bale, kaya sila narito? Imposible. Maliban na lang kung punong-puno sila ng pera, bakit pa nila dadalhin sa bahay ang isang pabigat? Mr. Garner, tinanggap ni MS, bale ang set ng porselana, pero hindi siya masyadong natuwa sa tsaa. Ang hirap hanapin niya. Kunin mo ang natitira sa ating daang taong gulang na premium na tsaa at ibigay mo sa kanya. Sige. Ano na naman? Tinanggap ni MS, bale ang tsaa, pero sinabi niyang kulang pa, at hiniling na magdala pa ako. Ano? Sapat na yan para sa kanya hanggang bukas. Sinabi ni MS, bale na pangalawang brew lang ang iniinom niya. Ang arte-arte niya, akala ba niya ay royalty siya? Sige, ako na ang bahala sa kanya ngayon. John, huwag mong kalimutan, ang sinabi ni Ginoong Court, ano man ang hilingin ni Ginang Bale, kailangan nating ibigay ito sa kanya. Pumasok siya. Humihingi ng ganito at ganyan, naghahanap ng mali sa lahat, maaari kong inumin ng premium na taan na yon ng 200 beses pa, pero gusto lang niya ang pangalawang pagtimpla, wala nang iba, hindi ba't ito ay maislan at mayabang? Bitawan mo. John. Ginang Bale. Naligo ka na at uminom ng tsaa, kaya, kailan mo gagamutin si matandang Ginoong Court? Hindi pa oras. Walang pagmamadali. Talaga bang hindi pa oras? O hindi ka lang sigurado? Ang paggamot sa isang pasyente ay hindi dapat patagilan ng ganito. Tumigil ka sa pagsasalita. Ginang Bale. Hindi namin pinag-aalinlanganan ang iyong intensyon, pero hindi ito nararapat na tumanggap ng mga regalo bago matapos ang trabaho. Kung gayon, huwag kang lumapit sa akin. Kaya, hindi ko inakalang ang pag-anyaya sa'yo ay nangangahulugan ng paggamit ng pinakamahusay na agarwood para sa insenso, Tenos Hill Glacial Water para sa paliligo, at daang taong gulang na premium na tsaa, hindi pa nga. Nakikilos ka tulad ng isang maharlika. Dahil hindi ninyo kayang tiisin kahit ito. Kung gayon si Zack ay dapat humanap ng iba.
Ginang, bale, naparito ka para gamutin si G-Court. Pero hindi pa nagsisimula ang paggamot, na-enjoy mo na ang pinakamaganda naming handog. Hindi tama na umalis ka na ngayon, di ba? May punto ka. May hawak ba siya kanina? Saan nanggaling ito? John, maraming pinagdaanan si Gary para dalhin siya rito. Kung aalis siya, paano natin ipapaliwanag ito kay G-Court? Parang aalis nga siya. Ikaw at ako. Wala na tayong utang na loob. Sa isa't isa ngayon. Ginang, bale. Sa tingin mo ba ay isang insenso lang? Ay sapat na para makapagbayad. Hindi niya sinasadya ang pagiging bastos. Hindi namin pinapahalagahan ang mga material na bagay na ito. Ito lang, nasa panganib si G-Court Sr. Ginang, bale, maaari mo ba siyang iligtas muna? Naputol na ang ugnayan ko sa pamilya ninyo. Kahit pa isang dakilang pagsusumamo, ay hindi na magbibigay sa inyo ng isa pang pagkikita sa akin. Sabihin mo kay Zack na humingi siya ng tulong sa iba. Sabihin mo kay Zack na maghanap siya ng tulong sa iba. MS, bale, ako. Hindi ba't kakalabas lang niya? Nasaan na siya? John, ang padalos-dalos mo kanina. Ako ang padalos-dalos. Yung pagiging pasaway niya. Hayaan mo na si Mr. Pork ang mag-alala tungkol dyan. Ngayong umalis na ng galit si MS, bale, paano tayo sisigat kay Mr. Pork? Tuloy po kayo. Medyo masama ang pakiramdam ng lolo ko nitong mga nakaraang araw, kaya hindi siya makakapagkita sa inyo. Sana ay hindi kayo magalit. Maupo po kayo. Ayos lang. Hindi kami magtatagal. Dumaan lang kami. Nang mabalita ang masama ang pakiramdam ni Old Mr. Pork. Baka sakaling makasalubong namin si MS, bale, at maakit siyang lumayo sa inyo. Tigilan mo yung ngiting yan. Ano? Hindi natin pwedeng malaman nila na nandito tayo para maakit si MS, bale. Mga Ginoo, dapat sana ay tatanggi ako sa inyo. Pero, Mr. Pork. anong ginagawa mo rito? Hindi ba't kasama mo Sigma, bale? Umalis na si MS, bale. Umalis na siya. Anong nangyari? Sobrang pihikan siya sa tsaa. Humingi pa nga ng 100 taong gulang na golden brew. Hindi ko na siya notice, kaya sinita ko siya. Sinabihan niya kaming lumapit na lang sa iba, tapos umalis na lang siya. Ginoong Court, nag-aalala lang si John sa lolo niya. Gusto niyang gamutin agad siya ni Ginang. Bale, pero bigla-bigla na lang siyang. Ang kapal naman ng mukha mo. Huminahon ka, Ginoong Court. Hindi naman namin sinisisi si Ginang. Bale, sobrang lakas ng loob niya talaga. Matapos gamitin ang mga magagandang gamit natin, nag-iwan lang siya ng isang insenso at sabing tapos na siya sa atin. Ikaw. Ito. Isang insenso? Hindi ako sigurado. Pero dahil galing ito kay Ginang. Bale, tiyak na espesyal ito. Mga tanga kayo. Kahit na napapanta nila rito si Ginang. Bale, hindi nila mapapaiwan siya. Pero maganda yan. Kung mananatili siya, wala na tayong pagkakataon. Kailangan nating maghanap ng paraan para makuha ang insenso na naiwan niya. Oo. Kaya umalis si NJ, bale at naiwan ang insenso. Sabing tapos na siya sa atin. At sinabihan tayong humanap ng iba. Tama. Walang kwentang hayop. Bakit ko gusto yung steak? Kailangan ko siya dito. Si Lolo mismo ang nagpakuha sa kanya para magpagamot, tapos kayong dalawang tanga. Ang nakapagpaalis sa kanya, nandito na nga siya. Ginoong Court, dahil umalis na si Ginang bale, wala ring mangyayari kung sisihin mo siya. Mag-focus na lang tayo sa pag-ayos ng problema. Ginoong Todd, ano ang ibig mong sabihin? Sa totoo lang, itong insenso ay kamukhang kamukha nung una kong sinindihan.
Nang pumanaw ang tatay ko. Zach, bakit hindi mo nalang ibenta sa akin? Namimiss ko na rin ang tatay ko, eh. Gusto mo bilhin? Ordinaryong insenso lang naman yan. Bakit niya gustong-gusto yan? Handang-handa akong magbayad ng 10 milyong yuan. 10 milyon para sa isang insenso, na hindi naman aabot sa $1 ang halaga? Ginoong Court, baka pwede mo nalang ibigay sa kanya. Bigla-bigla na lang silang dumating dito. Ayaw pang ipaliwanag kung bakit sila pumunta. At ngayon, hinahanap nila yung insensong iniwan ni Ginang Bale. May kakaiba. Pasensya na, Ginoong Todd. Pero yung insenso, 30 milyon. ₱50 milyon. At isang real estate deal na nagkakahalaga ng 500 milyon. Zach, subukan mong intindihin ang sitwasyon ko. Ibigay mo na sa akin. Okay. 58 milyon at real estate deal na nagkakahalaga ng 500 milyon. Sobra-sobra na yan. Para makabili ng 1 libra ng pinakamagandang agarwood, hindi lang isang maliit na insenso. Baliw na ba si G. Todd? pero, Isinuko ko ang prime land sa downtown ng Sophia sa'yo. Zach, usok lang yan. Hindi ka naman ganoon kakuripot, di ba? 50 milyon. Isang $500 milyong na deal at prime land sa downtown ng Southia. Sa totoo lang, wala akong dahilan para tumanggi. Salamat, Zach. May biglang nangyari. Aalis na ako. Ako rin. Huwag na kayong maghatid. G-Court. Bakit parang? May napakamahal na bagay tayong nawala. Usok lang yan. Wala yan kumpara sa binigay sa atin ni Todd. Ian, bilasan mo. Ibigay mo na yan ngayon. Ang haba. Hindi mo pwedeng sarilinin lahat. Oh, marami ka namang anak. Okay lang mawala ng 1 o 2, di ba? Ano ba yan? Hoy, sige na. Maging mapagbigay ka. Ako muna. Dodoblehin ko ang orihinal na alok. Doble. Bigyan mo na lang ako ng steak. Bakit ikaw ang mauuna? Kung dodoblehin mo ang alok, i-triple ko. Ikaw, Lan, magkaibigan tayo, di ba? Pwede bang ibigay mo na lang sa akin? Hindi. Hoy, bigyan mo ako. Tama na. Tigilan ng pag-aaway. Kung magpapatuloy ito, baka magsisi ang mga court. Alam mo ba kung para saan ito? Huwag mo akong agawan. Wala akong pakialam kung para saan ito, pero basta't ito ay naiwan ni MS, Bale, gusto kong makuha ang parte ko. Eksakto. May pambihira siyang kakayahan. Kaya niyang buhayin ng patay. Ano man ang ibinigay niya sa atin ay espesyal. Gusto ko ng ganito kar aming insenso. Sige, tigilan na. Tama na. Bawat isa sa atin ay makakakuha ng 5 bahagi. Sige. Panooring mabuti. Tigil. Hoy, sandali. Huwag mo akong hawakan. Gumamit ka ng ruler. Magandang ideya. Dagdagan mo, please. Makukuha mo ang parte mo. Hindi ko alam kung para saan ang insensong ito, pero sige lang. Gusto kong makuha ang anumang meron si Lan. MS, Bale. Ako si Will mula sa pamilyang Ford. Patawarin ninyo ang aming mga nakaraang pagkakamali at iligtas ninyo kami. Si Will Ford. Hindi ba galing siya sa Valia? Parang ganoon nga. Patawarin ninyo po ang aming mga nakaraang pagkakamali at iligtas ninyo kami. Anong nangyayari sa mga Ford? Kakakuha ko lang ng balita kanina. Bumangga na sila sa malaking tipak ng yelo. Anong sinabi mo? Pag-alis ni Ginang, bale sa tahanan ng mga Ford, may natanggap silang balita mula sa construction team na gumuho ang tunnel. Sige, nakuha na. Patuloy na bantayan ang mga Ford. Sandali.
Anong nangyari sa mga Ford? Malalim na ang problema ng mga Ford. Anong nangyari? Nalunok ng barya si Ginang. Ford habang umiinom ng tubig. Tapos na aksidente sa sasakyan papunta sa ospital. Critical na ang kanyang kalagayan ngayon. Hindi ko inaasahan yon. Kakalabas lang ni Ginang. Bale sa kanilang bahay. Tapos nangyari ito. Dati nasa tuktok sila. Hindi pwede. Kailangan ko nang umalis ngayon. Bilisan mo at pumunta sa Mount Flint ngayon. Ako dapat ang unang manalo sa pabor ni Ginang. Bale. Ulitin mo ang sinabi ni Emma, Bale. Bago siya umalis. Sabi niya, quits na tayo ngayon. Kung iimbitahin natin siya ulit, malamang hindi na siya pupunta. Kahit pa tayo makaamo. Sinabi rin niya sa'yo na humanap ka na lang ng iba para sa trabaho. Mr. Ford. Ang yabang naman masyado ni MS, Bale, hindi ako naniniwalang siya lang ang makakapagligtas kay Lolo sa mundo. Magmakaawa pa kami sa kanya? Parang sobra na yun. Mr. Ford. Sa tingin ko, hayaan na lang natin. Mr. Ford. Nandito na si Will. Si Will. Sino iyon? Galing siya sa pamilyang Ford. Yung mga nagalit kay Emma, Bale. Anong ginagawa niya rito? Nandito siya para humingi ng tawad. Mga kalahating oras lang ang nakalipas. Nagbangkarote na ang pamilya nila. Bangkarote? Hindi lang yun. Nalunok pa ng barya si Mrs. Ford habang umiinom ng tubig. Tapos na aksidente sa kalsada papunta sa ospital. Malubha na ang kalagayan niya ngayon. Ito. Natanggal ang laso. Dumating ang kapahamakan. At ngayon, ang mga Ford naman ang may problema. Totoo ang lahat. Mga taka kayo. Kayo ang may kasalanan nito lahat. Kung may mangyari man kay Lolo, papanagutin ko kayo. Tara na. Opo. Kasama rin ang dalawang tangang ito. Magsisi kayo ng maayos kay Emma, Bale. Will. Will. Nasaan si MS, Bale? Napabalik mo ba siya? Sabihin mo sa akin. Hindi. Wala siya sa tirahan ng mga Ford. Puta. Wala na tayong pag-asa. Paano nangyari ito? Maayos na maayos ang pamilya natin, at ngayon, wala na ang lahat. Kasalanan ko lahat ito. Umalis si MS, Bale dahil sa pagiging makitid ng isip ko. Oo, kasalanan ko lahat. Tabi, kritikal ang kalagayan ng pasyente. Ngayon din. Amy. Hindi ba yan ang suot niya? Si Amy ba yun? Anong nangyari sa kanya? Kilala mo ba siya? Sumabog ang gas cylinder sa lugar niya. Napaso siya at kailangan siyang dalhin sa ER ngayon din. Malubha ang paso. Naapektuhan din si Amy. Ang kanyang anteng-anteng. Nabasag ito ng bastusin niya si MS, Bale. Dapat alam ko na. Anong lucky charm? Ma. Akala ni Amy noon ay bulag si MS, Bale. Kaya binihisan niya ito ng damit pangkabaong sa handaan. Ano? At doon nasira ang lucky charm ni Amy. Mula noon, malas na siya. MS, Bale, suot mo palagi ang ribbon na ito. Malamang marumi na. Tanggalin ko na ito at kuhanan ka ng bago. Amy. Amy, ayos ka lang ba? Ang sakit. Akala ko nagkataon lang ang lahat. Pero sa huli, karma pala. Ito ang kapalit ng paglapastangan natin kay MS, Bale. Ma. Ayokong mamatay. Ano ang gagawin natin? Ako ang magsasalita. Sige. Nagkamali tayo ng malaki. At ngayon, nasa malubha tayong sitwasyon. Pambihira ang kakayahan ni MS, Bale. Tanging siya lang ang makakatulong sa atin para malampasan
ang lahat ng problemang ito. Tandaan. Unahin natin palagi si MS, bale. Kasalanan ko ang lahat. Dahil sa akin ang lahat ng ito. Kasalanan ko ang lahat. Sinabi ko sa iyo, pero ayaw mong makinig. Dahil sa sarili mo kaya ka nagkaganyan. Hindi mo pwedeng isisi sa iba. Masyado akong madilim ang pag-iisip. Iniisip lang ang agarang pakinabang. Kasalanan ko ang lahat. Masyado akong mapagmataas para lumuhad kay MS. Bale. Kasalanan ko ang lahat. Nabigo akong tuparin. Ang huling hiling ni Jim. Ako ang may kasalanan. Kasalanan ko ang lahat. Kasalanan ko ito. Hindi pwede. Hindi tayo pwedeng umupo lang dito na parang mga tanga. Tara na. Ihanda ang kotse. Kuskusin ko man ang mga pilay kong binti para pumunta doon. At humingi ng tawad kay MS. Bale. Bilisan nyo. Bakit ka pa naglilingkod sa kin sa edad mong yan? Wala pa sa kalahatian ang 80. Ideal na edad yan para magkaroon ng mas malakas na katawan. Bukod pa riyan, isang karangalan ng paglilingkod sa iyo, na pangarap lang ng karamihan. Pinahahalagahan ko yan. Puri ba yan? Kunin mo ito. Salamat, Ginang Bale. Ano kaya ang laman nito? Ambergris. Malapit na ang katapusan mo. Sindihan mo ito. At mabubuhay ka pa ng 2 taon. Maraming salamat, Ginang Bale. Lubos akong nagpapasalamat. Ito ay tunay na ambergris. Isang bihirang kayamanan na sinasabing nagpapahaba ng buhay at nakagagamot ng lahat ng sakit. Ilang taon na ang nakalipas. Mabigat akong nagkasakit. Bilang na ang mga araw ko. Pero salamat sa isang matandang kaibigan na nagbigay sa akin ng maliit na piraso ng ambergris, nakarating ako sa puntong ito. Steven, gumagaling ka na ba? Nandito ka pala. Ito ang buong piraso. Napakaswerte ko. Mag-iinggit na lang silang lahat. Kapag dinala ko ito pabalik sa Graven. Ginang Bale, parang may bisita tayo. Maghahanda ba ako ng tsaang 300 taon na ang tanda? Ibibro na kinolekta ko ilang araw na ang nakalipas. Huwag na. Ginang Bale, ako si Lantod mula sa Jerton. 3 buwan na ang nakalipas, nagkasakit ng malubha ang anak kong lalaki, kritikal na ang kanyang kalagayan. Narinig kong pambihira ang kapangyarihan ninyo. At buong pagpapakumbaba akong nakikiusap na lumabas kayo at iligtas ang aking anak. Ginoong Court, kami ang nangungunang pamilya sa Sotia. Kung mababalita ang nakikiusap tayo sa tulong ni Ginang Bale, hindi ba masisira ang aming reputasyon? Paano kung ganito? Ako na ang mag-a-apologize, at dapat tanggapin na lang niya. Nasisira na ang reputasyon natin nang hindi niyo rumespeto kay Ginang Bale. Ginoong Court, maaaring makapangyarihan si Ginang Bale, pero prestihiyosong pamilya rin naman tayo. Kung malaman ng mga tao kung gaano tayo desperado, magmumukha tayong masama. Oo, Ginoong Court, para sa reputasyon natin. Bakit hindi ako? Narito kami upang makiusap sa tulong ninyo, Ginang Bale. Iligtas ninyo ang aming mga pamilya. Sino yon? Ginoong Court, pamilyar ang boses na yon. Ginoong Court, hindi ba yung mga pumunta sa bahay natin kahapon? Anong ginagawa nila rito? At nakaluhod silang lahat. Ang mga patriarka ng mga nangungunang pamilya sa Jerton. Ginoong Court, anong nangyayari sa kanila? Hindi maganda ang pakiramdam ng lolo ko. Hindi talaga siya pwedeng mag-entertain ng bisita ngayon. Pasensya na. Huwag kang mag-alala. Hindi kami magtatagal. Nabalitaan naming may sakit si G-Court, kaya naisip naming dumalaw. Kaya pala bigla silang dumating. Hindi naman talaga para kay lolo. Gusto lang nilang makilala si NJ, Bale. Dahil lang kay Ginang, Bale kaya sila pumunta. Mukhang ibang level talaga siya.
Kailangan din nating magmakaawa sa kanya. Hindi natin pwedeng maunahan sila. Oo. Hindi, bale. Nandito ang mga court para humingi ng tawad. Kahapon mo lang pinaalis si Ginang. Bale, bakit ka pa nahihiya ngayon? Ikaw naman ang nagsasalita. Hindi ako makapaniwala na pumunta ka lang pala sa amin para kay Yemye. Bale, ang kapal ng mukha. Ma, malapit na tayo. Pumayag tayo sa anumang kondisyon na ay latag niya. Alam ko. Basta't handa siyang tulungan tayo. Magsusumamo ako ng nakaluhod. O gawin ang lahat para humingi ng tawad. Wala nang halaga ang aking sugat at dangal. Magagawa ko rin yan. Natutuwa ako at naiintindihan ninyo. Sino sila? Ako ang walang hiya. Kayong lahat ang mga walang hiya. Una, pinalayas ninyo si MS, Bale, at ngayon naman ay bumalik kayo sa kanyang pintuan para humingi ng tawad. Kayong mga tao ang nagpapatameme sa akin. Wala kayong binanggit tungkol kay Emma Bale sa lugar ko. Pero pag alis ninyo, diretso kayong tumungo sa line. Sisihin ninyo ang inyong sariling kamangmangan at kahangalan. Kayong mga walang hiya ang humarang sa akin. Si MS, Bale ay isang babaeng may mabuting asal. Hindi niya kayo tutulungan. Umalis na kayo. Si Emma Bale ay isang santo. Hindi siya magbubulag-bulagan sa isang nangangailangan. Dapat kayong umalis. Siya ay si Zack yun, ang tagapagmana ng pamilyang Corp. Siya ang pinuno ng nangungunang pamilya sa Jerton. Kahit isang salita lang mula sa kanya, ay sapat para magpagulo sa Sofia. Anong ginagawa niya rito? Lahat sila ay narito para kay MS, Bale. Hindi ako makapaniwala na ganito siya kagaling. Akala ko mga kaibigan ko ang dumating, pero ang trio pala ng mga walang hiya. Anong problema? Hinahanap ninyo ang tulong ni MS, Bale, pagkatapos abutin ng karma ang pamilya ninyo? Ang kapal ng mukha. MS, Bale. Taos puso kaming humihingi ng paumanhin. Narito kami para humingi ng tawad. MS, Bale, pakiusap. Mr. Court Yung, kusang bumukas ang pinto. Ang buhay at kamatayan ay nasa kamay ng tadhana. Wala akong balak na makialam sa mga gawain ninyo. Lahat kayo, umalis na kayo. MS, Bale, natanggap na namin ang parusang nararapat sa amin. Ligtasin ninyo ang aming pamilya. Pakiusap, nakikiusap ako sa inyo. Ang kapalaran ng pamilya ninyo ay hindi ko problema. Umalis kayo. Ginang, Bale. Talagang humihingi ako ng paumanhin. Hihingi ako ng tawad. Malaki ang puso mo, di ba? Kaya pakiusap. Hindi ka nagsisisi. Natatakot ka lang mamatay. Umalis ka na. Wala kang iba kundi isang pangit sa paningin ni Ginang. Bale. Sino ka? Si Elaine. Mula sa isa sa mga aristokratikong pamilya ng Grivon. Ano ang ginagawa ng isang tulad niya dito? Siguro si Jelaine iyon. Wala na akong kakayahan. Ngayon, wala na ako kundi isang utusan ni Ginang. Bale. Utusan. Pero mas kahanga-hanga ka, Ginang. Ford, pinilit mo talaga si Ginang. Bale. Na magbigay galang sa iyong handaan. Ikaw ay isang lane mula sa Griven. At utusan mo siya.
Isang karangalan para sa akin ang maglingkod sa kanya. Ang mga Ford ay walang iba kundi mga tanga. Hindi ako makapaniwalang inaksaya mo ang merito at buhay ni Jim. Inaksaya ang buhay ni Jim. Ano ang ibig mong sabihin? Isang taon na ang nakalipas. Nagpakasakit si Jim para makahingi ng tulong kay MS, bale, para sa pamilya ninyo sa panahon ng krisis. Hayaan na natin na hindi ninyo pinahalagahan ang sakripisyo niya. Pero ang kapal ninyong basyosan siya. Kayong mga tao, hindi mapapatawad. Hindi ka panipaniwala. Magdusa ka sa impyerno. Kaya pala namatay si Jim. Ngayon ko lang naintindihan. Pasensya na. Jim. Pasensya na talaga. Karapat-dapat akong mamatay. Hindi ako nakinig sa'yo. Sinira ko ang pamilya natin. Kasalanan ko ang lahat. Kaya pala bago siya namatay. Sinabihan ako ni Dad na unahin palagi si MS, bale. Ngayon naiintindihan ko na. Ang katahimikan na naranasan natin itong nakaraang taon ay binayaran ng buhay ng tatay ko. Ngayong naiintindihan ninyo na. Umalis na kayo. Dahil sa sarili nating kasalanan. Karapat-dapat tayo rito. Ma. Umalis na tayo. Napakatanga ko. Buisit. Paano ko nagawa yun? Ang halaga ng tulong ni Emma Bale ay mas malaki pala kaysa sa inakala natin. Napakalaki, kaya ibinuhos ni Jim ang kanyang buhay para rito. Ayoko ng ganoon. Tungkol sa inyong lahat, umalis na kayo. Mas gusto ni MS, Bale ang mag-isa. Dahil sinabihan na niya kayong umalis, hindi na siya tutulong sa inyo. Ako, si Zack, ay handang maglingkod kay Emma Bale habang buhay. Pakiusap, iligtas niyo ang lolo ko. Ginoong Court, anong ginagawa mo? Tumayo ka. Ako'y determinado. Umalis ka. Pakiusap, nakikiusap ako sa'yo, Ginang Bale. Walang hiya talaga ang batang to. Anong karapatan niyang nakawin ang trabaho ko? Ginang Bale, huwag kang pumayag. Pasok. Ginang Bale, Hindi pa ganoon kabilis. Hindi basta-basta ang karapat-dapat maglingkod sa akin. excuse me, Ginang Bale. Ang sunod-sunurang batang yun. Ninanakaw niya ang trabaho ko. Org, ang mga batang ito. Sinusubukan nilang lahat na agawin si Ginang Bale sa akin. Ginang Bale. Sandali lang po. Well, hindi talaga kami karapat-dapat maglingkod sa kanya. Tingnan mo kung gaano siya katalino. Gumagaling na ang mga kabataan, ano? Pumasa ka sa pagsubok. Tara na. Titingnan ko ang lolo mo. Salamat po, Ginang Bale.
Talagang todo ang pusta ni Ginoong Court. Hindi natin kaya yun. Sa tingin mo ba, sapat na yan, para payagan kang maglingkod kay Ginang Bale? Panaginip lang yan. Ngayong nasa panig na ng mga court si Ginang Bale. Malamang lalagon na sila. Oo. Pero pagkatapos ng lahat ng ginawa natin, kahit papaano may nakuha tayo. Ang insensong ito. Saan mo ito nakuha? Ibinigay ito ni Ginang Bale sa pamilyang Court. Walang taste si Ginoong Court, kaya binili ko sa kanya. Ipagbili mo sa akin. Pamana na ito ng pamilya ngayon. Hindi ko ito ipagbibili. Ginoong Lane, excited ka. Alam mo ba talaga kung para saan ito? Ito ay ambergris. Isang bihirang hiyas na nakapagpapahaba ng buhay at nakagagamot ng lahat ng uri ng sakit. Ni hindi mo nga alam yon? Ipagbili mo nga sa akin. Gagamot sa lahat ng sakit. Magpapahaba ng buhay. Ginoong Lane. Sa 3 henerasyon, wala sa aming mga anak ang nabuhay ng lampas sa edad na isa. Mapapalaki kaya nito ang mga apo ko? Minaliit mo ang kakayahan ni Ginang Bale. Ang insensong ito ay kayang basagin ng sumpang gumigimbal sa pamilya ninyo sa loob ng 3 henerasyon. Seryoso? Salamat sa pagpaparamdam sa akin, Ghislaine. Ligtas na ang apo ko. Salamat, Ghislaine. May pag-asa na ang anak ko. Ano pang hinihintay mo? Umuwi ka na at sindihan mo na. Sige. Hintayin mo ako. Nako. Ang kapabayaan ko. Bakit ko pa kasi sinabi kung paano gamitin? Hindi ko na ito makukuha pa. Ano ito? Ambergris. Talaga bang gagana ito? Sigurado ka bang Majay gising siya nito? Yun ang sinabi sa akin ni Ghislaine. Kapag sinindihan ko ito, makagagamot ito ng lahat ng uri ng sakit. Ben, magpagaling ka na sana. Yung walang hiya sa pamilyang Court ay nakikipag-close na kay Ginang Bale. Sa pamilya natin, ikaw na lang ang natitirang bata at single. At presentable ka rin naman. Kailangan mong ipagmalaki tayo. Itay. Inay. Ben. Nagising ka rin. Ilang araw ka nang walang malay. Nababaliw na ako sa pag-aalala. Tama na. Ben, nauubusan na tayo ng oras. Nauna na ang iba. Tumayo ka na at magbihis. Pumunta ka na at maglingkod kay Ginang Bale. Tay. Ano ba yan? Ako? Isang utusan? Oo. Eksakto. Yung batang lalaki mula sa mga Court ay malapit na kay MS Bale. Hindi magtatagal, aakyat na sa tuktok ang kanilang pamilya. Baka hindi natin sila makasabay. Pero kailangan nating maunahan ang iba. Bilisan mo, tumayo ka. Nanay, anong nangyayari? Wala akong alam. Anong hinihintay mo, Alice? Sinabihan kami ni MS Bale na isuot itong sinulid. Para saan ba ito? Hindi na natin problema yon. Dahil ipinangako ni Mr. Court ang kanyang katapatan kay MS Bale, hindi niya tayo pahihirapan.
Lumuhod. MS, bale. Pakibaguhin po ang kapalaran ni Old Immer Court. Nakatakda na ang kapalaran ni James. Tanging isang kadugo lamang ang makakapagpalit ng buhay para iligtas siya. Handa na ba kayong lahat na magbayad ng halaga kasama si Zack? Handa kami, gagawin namin ang lahat. Proprotektahan kayo ng sinulid na ito sa isang gabi. Pero huwag ninyong tatanggalin. Masasaktan kayo kapag ginawa ninyo yan. O mas malala pa, mamamatay. Naiintindihan? Naiintindihan. Pagkatapos ng gabing ito, sisimulan ko ng gamutin si James. Maaari ka nang umalis? Opo. Ano bale? Kailangan ko bang isakripisyo ang buhay ko para mailigtas ang lolo ko? Ngayong kasama mo na ako. Hindi kita pababayaang mamatay. Ano bale, ito ay... Suotin mo yan. Huwag mong tanggalin. Pagkatapos ng 8 ng gabi mamayang gabi, manatili ka sa iyong kwarto. Huwag kang lalabas. CJ. Pagkatapos ng 8 ng gabi mamayang gabi, manatili ka sa iyong kwarto. Huwag kang lalabas. Sinabi ni Enna bale na huwag buksan ang pinto mamayang gabi. Anong nangyari? Mr. Court, ang isa sa kanila ay hindi nakinig sa babala ni MS, bale at tinanggal ang sinulid habang naliligo. Wala pang 1 minutong lumipas, sumabog ang tubo ng mainit na tubig. Malala ba? Malubhang pagkasunog sa mukha. Pero hindi naman delikado ang buhay niya. Malamang mabulag siya. Nakuha ko. Maaari ka nang umalis. Sige. Malinaw na kinainan ko ang pinto. Bakit bukas na ngayon? Ano yon? Galing yon sa banyo. Nandito na. Ay naku. Hindi, bale. Biglang nagpakita ka lang ba sa harap ko? Hindi ako makagalaw. Hindi ako nananaginip, di ba? Kanina pa bigla kang nagpakita sa harap ko. Espesyal na kapangyarihan. Ito ba yung sinasabi ni Lolo? Hindi ka nananaginip. Ngayong kasama mo ako. Masasanay ka rin. Ano pong problema, Yemnie, bale? Ibigay mo sa akin. CJ. Yemnie, bale, kanina, kakaiba yung pakiramdam ko sa kwartong ito. Bakit ito nalanta? Kanina lang ayos na ayos pa ito. Namamatay ito para sa iyo. Para sa akin. Paano nangyari yon? Para mabago ang kapalaran ng lolo mo. Kailangang may isakripisyo. Kasali din ang pamilya mo. Namamatay ito para sa iyo. Paglaban sa kapalaran. Pero kailangang gawin. Paglaban sa kapalaran. Pero kailangan gawin? Basta mabayaran ang halaga. Bukas,
Maaari na nating simulan ang pagliligtas sa lolo mo. CJ. Lolo. Sino ba talaga si NJ, Bale? Paano niya nagagawa na labanan ang kapalaran mismo? Nakakatakot talaga kagabi. Paulit-ulit na bumubukas ang mga bintana ko dahil sa hangin. Muntik na akong mahulog sa hagdan. Sa madaling salita, sobrang malas ko. Nasaan si Tito Tony? May nangyari ba sa kanya? Tinanggal niya ang sinulid kahapon. At malubhang napaso habang naliligo. Hindi na siya makakita. Ano, ito? May iba pa. Nang magising ako kaninang umaga. Nag-iba na ang kulay nito. Handa na ba kayong lahat na magbayad ng kapalit kasama ni Zack? Oo, handa kami. Gagawin namin ang lahat. Protektado kayo ng sinulid sa isang gabi. Pero huwag nyo itong tatanggalin. Masasaktan kayo kapag tinanggal nyo. O mas malala, mamamatay. Naiintindihan nyo? Ito kaya ang kapalit na sinasabi ni MS, Bale? Kapag naging pula ang sinulid. Ibig sabihin, siya ang tumanggap ng pinsala para sa atin. Tinanggal ni Tito Tony ang kanya. Kaya wala siyang proteksyon. Kaya nga. Ginoong Court. Kagabi, kami. Muntik na akong mamatay sa kwarto ko. Ha? Kagabi ng hating gabi, ang batya ay kusang napuno. At isang kuryenteng kawad ay lumitaw sa sahig. Ano? Kung ang tubig sa batya ay umapaw, ikaw ay sana. Eksakto. Ako'y natisod sa wala, nang patayin ang gripo. At muntik nang mabunggo ang ulo ko sa batya. Akala ko patay na ako. Pero, si Kim nga Bale ay lumitaw at iniligtas ako. Anong kakaibang pangyayari? Maaari kaya ito ay tulad ng sinabi ni Old Mr. Court? Na si MS, Bale ay may espesyal na kapangyarihan. O kaya ay kaya niyang buhayin ng patay. Ang kapangyarihan ni Emma Bale ay lampas sa ating imahinasyon. Gusto ko ang lahat ng mga court na sumunod sa kanya. Wala nang dapat magkamali muli. Nakuha ko. Handa na ba ang lahat? Emma Bale. Ito ay nakahanda na. Tingnan ninyo. May madilim na enerhiyang lumalabas sa katawan ni Ginoong Court. Aba, Diyos ko. Hindi ba yan ang insenso na ibinigay sa atin ni Ginang? Bale kanina? Nakakakita ba ako ng mga bagay na wala naman? Bigla na lang itong lumitaw. John. Naalala ko na. Ang insensong ito, ang tuluyang binili ng mga Todd. Teka. Ang mga Todd ay dumating para kay Ginang. Bale, nagkamali ba tayo nang ipagbili natin ng insenso? Bakit nagbago ang panahon? Nandito ako. Huwag kang mag-alala. J. John. Tingnan mo ang mukha ni Ginoong Court Sr. Ano ba talaga ang insensong yan? Buisit. Hindi ko sana ito ipinagbili sa mga Todd. Noong huling bumisita ang mga Todd, matigas nilang gustong bilhin ang insenso. Nag-alok pa nga sila ng $500 milyong kontrata at isang lupain sa sentro ng Southia. Lahat ng sinabi nila tungkol sa pag-alis sa pangulila ng isang ama ay peke. Alamin niyo kung ano ang nagagawa ng insensong ito. Opo, sir. Hindi, Bale. Ang panahon.
Kumuha ka ng tsaa. CJ. Iniaalay ko ang tsaa ng may paggalang. Naway bigyan ng langit ng daan patungo sa buhay. At naway ang lahat ng nilalang ang magbukas ng daang ito. Isang daan mula sa langit, at isang daan ng lahat ng nilalang. Ito ang sinabi sa akin ni Lolo. Na lumuhod bago siya himatayin. Nakakatakot talaga ito. Nakapangingilabot. John. Nakita mo ba yon? Humingi si Ginang. Bale sa langit. Ng daan para sa kanya. Nang ibuhos niya ang tsaa. Nagbago ang panahon. Siyempre nakita ko. Hindi ako bulag. Ngayon. Sa wakas ay naiintindihan ko na. Kung bakit kahit si matandang Ghislaine ng Graven. Ay alila niya. Ang pamilya natin. Ay lalong tataas ang antas. James, maaari ka nang magising. Lolo. Lolo, James, ang kapal mo. Hayaan ninyo po. Naipahayag ang aking pasasalamat. Sa pagligtas sa akin, Ginang Bale. Lolo, kayo po. Lumuhad ka. Lumuhad. Ginang Bale. Hindi ko sinasadya ang pag-abala sa inyo. Aksidente lang ito. Ang apo ko ay bata pa. At nag-aabang ang ibang pamilya. Kung iiwan ko lang siya. Wala siyang maalalayan. Kaya, gusto mo na ako ang umalalay sa kanya? Kahit maliit ang pag-asa. Handang gawin ng mga court. Ang lahat ng kailangan para sa pagkakataong ito. Ang tapang mo. Ito lahat ay ideya ko. Ako ang nag-impulsibo. Alam kong tahimik ang buhay ninyo. Pero inabala ko pa rin kayo. Dahil sa aking pagiging makasarili, parusahan ninyo po ako. Ginang Bale. Magdusa ka rito magdamag. At linisin ang isip mo. Tatanggapin ko ang iyong apo. Ngunit kung pansamantala lang, o panghabang buhay ang aking suporta, ay nakasalalay sa kanya. Salamat, Ginang Bale. Lolo, Hayaan mo ako. Ginang, Bale. Ay handang protektahan tayo. Dahil lang doon. Kaya kung lumuhad habang buhay, hindi lang isang gabi. Zack. Lumaki ka na. Lolo, isang pangungusap lang ang naiwan mo bago ka himatayin. Sabi mo makapangyarihan si NJ, Bale, at kayang buhayin ang patay. Sino ba talaga siya? At paano mo nalaman ang tungkol sa kanya? Well, mahaba ang kwento. Nagsimula ito 1 taon na ang nakalilipas. May chismis. Sa mga nasa itaas. Nasa ilalim ng kanlurang bahagi ng Valia. May nakatagong minahan ng ginto. Gusto kong magbid doon. Sige. Ano? Bumalik ka. Pero sinabi sa akin ng isang kaibigan sa Graven na ang mga Lane ay sumuko na sa lupang iyon. May sinabihan ng mga Lane na isang makapangyarihan na hindi dapat galawin ang lupain. Magdudulot ito ng kapahamakan kung may gagawin dito. Tama nga. Matapos manalo ang mga Ford sa bid para sa lupa, nakaranas sila ng kasawian at kapahamakan. Bumuti lang ang mga bagay nang makuha nila si Ginang Bale para tumira kasama nila. Ang mga Lane? Hindi ba si Elaine? Ang utusan ni Enye, Bale? Ano? Ang matandang Ginoong Lane ay alipin ni Ginang Bale? Noong pumunta ako sa Bundok Land para kay Ginang Bale, narinig kong sabi ng matandang Ginoong Lane. Wala na akong kakayahan.
Ngayon, wala na akong iba kundi alipin ni Ginang Bale. Ang mga Lane. Maaari kayang, ang makapangyarihang tao, sa likod nila ay... Zack, pumunta ka sa silid-aralan, at kunin ang larawan sa aking drawer. CJ, Sa edad, ang makapangyarihang taong iyon, ay dapat nasa mga 60 anyos. Pero si Ginang Bale, ay nasa maagang 20s pa lamang. Hindi pwedeng iyon. Ang lalaking nakaluhod ay mukhang ang matandang Ginoong Lane ng mga 40 taon na ang nakalilipas. Ang nasa tabi niya. Mukhang pamilyar. Lolo. Sa tingin mo ba, ay kamukha niya? Oo, talagang magkamukha. Nakuha ko ang larawang ito nang hindi sinasadya 30 taon na ang nakalilipas. Ang babaeng ito, ang makapangyarihang tao, na tumulong sa mga Lane, na maging napaka-prestihiyoso. Kaya, ang makapangyarihang taong ito ay talaga palang si Ginang Bale. Ano? Paano nangyari yun? Siya. Ilang dekada na ang nakalipas. Pero ang kanyang itsura ay hindi nagbago kahit kaunti. Naghahandog ako ng tsaa bilang paggalang. Naway bigyan ng langit ng daan patungo sa buhay. At naway ang lahat ng nilalang ay magbukas ng daan sa harapan. Maaaring siya ay 1,000 beses na mas nakakatakot kaysa sa inakala ko. Naalala ko noong mga dekada na ang nakalipas. Ang mga Lane ay isang maliit na pamilya lamang sa Grivon. Ngunit isang araw, bigla na lamang silang naging ang pinakaprestihiyosong pamilya doon. Eksakto. Lahat na mayroon ngayon ng mga Lane ay dahil sa makapangyarihang taong ito. Zack, kung gaano kalayo ang mararating ng mga court mula rito, ay nakasalalay na ngayon sa'yo. Naiintindihan ko, Lolo. Kung hindi man si G-Todd, na gumastos ng malaking halaga sa isang anti-gonflorera, at muntik nang mamatay sa sakit pag-uwi. Mas mabuti pa rin ako kaysa sayo. Alam ng lahat dito na ang mga Stone, ay hindi man lang nagde-date dahil alam nilang ang kanilang mga inapo, ay hindi magtatagal sa mundo. Narito ba kayo, para maging alila rin ni Ginang Bale? Narito lang ako, para magpakitang tao. Kayo, ay pwedeng maging alila kung gusto ninyo. Totoo ba ito? Ang insenso, na iniwan ni MS Bale para sa mga court, ay tinatawag na ambergris. Pinapahaba nito ang buhay ng mga gumagamit, at inaalis ang lahat ng kanilang sakit. Oo. Gumastos ng malaki ang mga Todd, para bilhin ang ambergris. Para iligtas ang buhay ni Ben Todd. At saka, nalaman ko, na bumibili ng ambergris ang mga Lane. Kahit gaano man ang halaga. Mr. Court, may impormasyon ako tungkol sa insenso. Anong insenso? Ano? Sa katayuan ni MS, Bale. Anong karapatan mayroon ng mga tulad ninyo para sir-on siya? Pumunta kayo sa kapilya para sa parusa ninyo. Gagawin namin. Sige. Ano ba ang nangyayari sa insenso? Ang insensong iniwan para sa atin ni MS, Bale, ay tinatawag na ambergris. Ambergris? May bali-balita na pinapahaba nito ang buhay ng tao at nakakagamot ng kakaibang mga sakit. Noon, ang ambergris ang nagligtas sa buhay ng matandang Mr. Lane. Bilasin mo, ipakita mo sa akin. Nag-alok ng malaking halaga ang mga Todd para bilhin ito. Ano? Ikaw? Lolo. Matandang Ginoong Court. Oo. Lolo. Gising na. Lolo.
Ang ambergris. Isang kayamanan ito na hindi kayang makuha ng mga Lane. Ikaw, paano mo ito naipagbili? Matandang Ginoong Court. Ginoong Court, may mahalagang bisita tayo. Ang 5 tagapagmana ng pinakamaharlikang pamilya sa Jerton. Kahit ang tagapagmana ng Todd. Nako, kung ang batang Todd ay hindi magbabalik ng insenso, hindi siya aalis dito. Ang tanga talaga ni Zack. Siya ang tagapagmana ng pamilyang Court, pero gusto pa niyang maging utusan. Matindi ang sakit ng lolo niya. Hindi siya maliligtas ni MS, bale. Kapag nakita natin siya mamaya, sabihin natin sa kanya na mas gugustuhin naming tumalon mula sa 2nd palapag kaysa maging alila niya. Hay nako. Paano ako na may katayuan makakatanggap ng ganitong insulto? Ano? Matandang Ginoong Court? Paano? Paano ka nabubuhay pa? Hoy, ikaw! Paano ito nangyari? Hindi nagsisinungaling si Dad? Talagang iniligtas siya ni MS, bale? Dahil kasama natin si MS, bale? Walang duda. Mabubuhay ako ng matagal. Tungkol naman sa inyong mga paslit, bilisan nyo at isauli ang ambergris na ninakaw nyo. Ang ibig mong sabihin ay, yung kalahating piraso na sinunog ng tatay ko para sa pamangkin ko? Nasunog? Sabihin mo ang ibig mong sabihin. Paulit-ulit na sinasabi ng tatay ko na ang insenso ay ililigtas ang buhay ng apo niya. Kaya sinindihan niya. Lolo, gising na po. Eura bale, iligtas niyo po ang lolo ko. Lolo. Ambergris lang yan. Bakit kayo nagpanik? MS, bale. Buong piraso yun. Ganito kahaba. Noon, hinanap ng mga Lane ang buong Griven. Para lang sa ganito karami. Masakit ang puso ko. Hindi ako nananaginip, di ba? Pinapakita niya yon. Dahil mahalaga sa inyo, ang ambergris. Tanggapin nyo ito. Bilang regalo ko dahil tinanggap ko na kayo. Bilasan niyo. Ang mga court ay nagpapasalamat sa insenso, MS, bale. Salamat sa insenso, MS, bale. Handa kami na maging alipin nyo, MS, bale. Ibigay nyo po sana ang aming hiling.